Magandang umaga, narito na ang PTV Balita ngayon. Ikinatuwa ng ilang tsuper ang anunsyo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na fuel subsidy at service contracting program ng pamahalaan bilang tugon sa mataas na presyo ng produktong petrolyo. May report si Bernard Ferrer live. Bernard? Tinuturing na welcome development ng ilang tsuper ang inanunsyong fuel subsidy at service contracting program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Umaas lang makatutulong ito kahit papaano ay madagdagan ang kanilang kita. Maaga pa lang abala na si Prudencio sa pamamasada mula UP hanggang Pantrangco sa Quezon City. Kailangan niyang kumita upang maitawid ang araw-araw na gastusin. Kung noon ay mahigit 1,000 pesos ang naiuwi niya sa kanyang pamilya, ngayon ay umaabot na lamang ito sa 200 hanggang 300 pesos. Kaya malaking bagay para sa kanya ang inanunsyo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na fuel subsidy at service contracting program para sa pampublikong transportasyon. Sana nga kung patupad ng gobyerno, sana maraming salamat po sa kanila. Para na rin tulong sa amin mga driver. Umaasa si Prudencio na babalik sa mas mababang presyo ang diesel upang maibalik din ang dati niyang kinikita sa pamamasada. Bagamat ilan sa kanyang mga kasamahan ang pansamantalang tumigil sa pagbiyahe, tiniyak niyang hindi siya susuko para sa kanyang kabuhayan. Sige lang, okay lang, laban lang. Yun ang inaano ko lang. Basta araw-araw meron akong makuha ng panggastos. Sa anunsyo ni Pangulong Marcos Jr., magkakaroon ng 10 pesos kada litrong fuel discount para sa public utility vehicles, kasamang karagdagang bayad para sa mga driver at operator sa ilalim ng service contracting program. Layunin nitong maibsan ang epekto ng tumataas sa presyo ng langis dulot ng tensyon sa Middle East. Ayon sa Pangulo, maaring umabot sa 150 liters kada linggo sa loob ng 3 buwan ang fuel discount na matatanggap ng mga PUV. Dagdag pa niya, magbibigay ang gobyerno ng 40 hanggang 100 pesos kada kilometro sa mga operator at driver, bukod pa sa pamasahe sa ilalim ng service contracting program na patutupad tuwing off-peak hours. Samantala, makatatanggap naman ng 20% discount sa pamasahe ang mga commuter. Ngayong umaga, inaasang tatalakayin ng Department of Transportation ang detalye tungkol sa service contracting, gayon din ang magiging implementasyon ng nasabing programa. Maraming salamat, Bernard Ferrer. Samantala, tiniyak ng Department of Social Welfare and Development na muli ito magtatalaga ng mga help desk sa mga payout sites para sa isasagawang special payout ng cash relief assistance para sa TODA at jeepney drivers sa National Capital Region. Ayon kay DSWD spokesperson at Assistant Secretary Irene Dumlao, layo nitong matugunan agad ang mga katanungan at concern ng mga benepisyaryo, kabilang ang mga hindi nakasama sa unang listahan ng tumanggap ng ayuda. Una nang inanunsyo ng DSWD ang special payout schedule sa April 14, 15 at 22 sa iba't ibang lungsod sa Metro Manila. Sa ibang balita, nanawagan ng United Sugar Producers Federation of the Philippines sa gobyerno na magsagawa ng cloud seeding operations upang mabigyan ng solusyon ang mga natuyong taniman ng tubo sa Negros Occidental. Ayon kay Unified President Manuel Lamata, halos 60% na ng mga tanim na tubo sa lalawigan ay natuyo na. Babala ni Lamata, sa ngayon pa lang ay unti-unti nang bumababa ang sugar production sa bansa dahil sa El Nino. Lumabas sa huling tala ng Sugar Regulatory Administration na umabot na lang sa 1.35 million metric tons ang lokal na sugar output kumpara sa 1.41 million metric tons noong nakalipas na taon. At yan ang mga balita sa oras ito. Para sa iba pang updates, follow at ilike kami sa aming social media platforms at PTVPH. Ako po si Joshua Garcia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.